Alright, as we continue on our Ten Commandments, mukhang maraming nag-apply ng Sabbath day. ng Sabbath because of the day of the pahinga or enjoyment. Kaya good job Kuya James, na-apply nila yung ating Sabbath day, but today, I hope yung Sabbath day is napaka refreshing, and yung pahinga na yan, kung hindi mo sasamahan ng pag-reflect sa Panginoon, yan ay magiging anong tawag doon? Yung pahinga ng iyong katawan lamang. So, you need to refresh yourself. So, recap lang tayo sa ating Ten Commandments. Ano yung una? Oo, galing ni Kuya Mark. Alala pa ni Mark Glenn. Walang, you shall not have no other gods before me. Then pangalawa, you shall not make any idols. Yan po yung pangalawa. And pangatlo is what? You shall not misuse the name of the Lord. And then pang-apat is yung about sa Sabbath day. And then kung mapapansin niyo, dalawang bagay yan na parte ng Ten Commandments. And dito po ay sinamarize ng Panginoong Jesus, di ba? Ano yung summarize ng Panginoong Jesus? Love the Lord your God with all your heart, your strength, and yes, your soul, lahat na mahalin mo yung Panginoon. And then yung pangalawa is love your neighbor. Wow, ang galing, Kasi yan po yung summarization ng ating And ito po, yan po yung Ten Commandments ay nasasalamin din dito yan. Yung sinasabing, tapos na tayo dun sa love the Lord your God, okay? Ganyan po yung yung way ng pagmamahal natin sa Panginoon. Yan po yung sinamarize lahat yan ng Diyos. Kaya yung first part ng ating Ten Commandments is tapos na, and this is the second part of the Ten Commandments, which is love your neighbor as you love yourself. And thank God kasi itong second part ng ng commandments na ito is this: honoring your parents. Honoring your parents. Alam mo, sa panahon natin ngayon, habang pinag-aaralan ko itong honoring your parents or honoring my parents, before, ito po yan, magre-reflect talaga tayo kung paano natin i-honor yung ating mga magulang. You cannot say, Pastor, for me, ako is bata pa, di ba? Yan hatiin natin sa, ikaw sa bata. Sino dito? 18 below, Woo! Dami nagtaas. Kahit na alam ko na hindi na kayo 18 below, I know. And then, Pastor, what if right now, I'm working, and ikaw is in the middle stage ka na ng iyong life, okay? And then sino dito yung matanda na yung parents? Meron pa buhay ang parents? Buhay ang parents. Yan, sila Ate Dims, ilan taon na si Mami? 69, wow, ang tanda na rin, So, yan po is ano din natin yan? Pag-aaralan din natin kung paano natin i-honor yung ating mga magulang kahit na tayo is minsan magulang na. Okay? So kasi marami sa atin nakakalimutan yung word na honoring your parents even though you are a parents right now. And today, gustong-gusto ko itong pag-usapan natin. Alam niyo kung bakit? Kasi nalulungkot ako sa pagkatinawag na family. Pag pinag-uusapan yung word na pamilya. Sino dito meron or masasabi mo na maayos yung inyong pamilya? Taas ang kamay. Wow! Perfect yung inyong family. Wow! Sino? Di ba, marami sa atin, kasi sa Pilipinas, sa totoo, ang pinaka-average, okay, na nagtatagal yung divorce or yung naghihiwalay yung mag-asawa, 8, okay? Yung 8 out of 10 yung nagdi-divorce. Okay? So, tingnan niyo kung yung isa sa inyo or yung
or maybe sa Pilipinas pala wala masyadong divorce, no? Kasi mahal ng divorce dito eh. Annulment ang ano sa atin. Pero alam mo, na ano sa atin, and yun dalawa, di ba, 8 yung nagde-divorce, naghihiwalay, nagse-separate ng ways yung mga mag-asawa, and then, okay, sa dalawa pong yan na natitira, may isa dyan, yung isa pa dyan, dysfunctional family. Anong ibig sabihin ng dysfunctional family? Kompleto kayo, pero, okay, hindi maayos sa loob. Guess niyo? Nandyan si nanay at si tatay, pero walang harmony sa pamilya. Tama? So, yan po yung yan yung natin, pag-aaralan natin about honoring your mother or your parents, your mother and your father. So, napakahalaga po ito na utos ng Panginoon because you know what? 3 bagay ang binild ng Panginoon. Una, home, family. Pangalawa, church. And then pangatlo is the government. Yan po yung system. That's why, number 1 yung home. Okay? Bakit? Kasi sa pamilya or sa tahanan po, lahat nag-uumpisa ng ating natututunan. Yung learnings ng isang tao, sa bahay yan nag-uumpisa. Amen? Kung ikaw is ganyan or kung ano yung attitude mo ngayon, yan po ay natutunan mo sa pamilya mo. Totoo. Lumabas ka ng bahay ninyo, yang ka kasi yan yung una mong natutunan. Tama? Tingnan mo yung bata, yung mga di ba sa mga sa school, ako kasi nagturo din sa school eh. Kung ano yung bata, alam mo kung ano yung natutunan or kung sino yung bata, alam mo agad kung anong klaseng magulang meron yung batang to. Okay? Kaya sana, yun lang yung ko, huwag yung titignan yung anak ko pagka sobrang kulit. Okay? Pero, you know what? That is so true. Kasi kung ano yung anak, panigurado, it has an impact kung ano yung parents. Okay? That's why, napakahalaga sa atin itong honoring your parents or ating mga magulang. That's why, ito yung po isa, magandang pag-uralan. And then sabi dito, alam mo ba, sa umpisa natin sa verse na ito ng Exodus chapter 20 verse 12, sa lahat po ng 10 commandments, ito lang yung may pangako. Ano yung pangako sa commandments na ito? Sabi dito, Exodus chapter 20 verse 12, sabay-sabay tayong lahat. Ready? Begin. Honor your father and mother so that you may live long in the land. Alam mo, habang pinag-aaralan ko po itong sa etong mensahe na to, bakit ito yung ito lang yung utos ng Diyos na mayroong pangako. Grabe no? Honor your parents and your father and mother so that you may live long in the land. Iniisip ko yung mga matatanda, yung kaya yung Sabi kasi alam mo, I'm so thankful kasi siguro sa panahon natin ngayon kasi malaki yung pinagkaiba, okay? Yung tinatawag na honor than obeying. Okay, pag-uusapan natin yan mamaya. Kasi marami sa atin, Pastor, hindi ko gusto yung tatay at nanay ko. Sino ganyan? Taas ang kamay. Ayoko yung ugali ng tatay at nanay ko. Di ba? Parang ganyan tayo karamihan eh, di ba? That's why, alam mo, ang magandang word na ginamit ng Panginoon is to honor. You know what? Kasi maraming ways para i-honor natin yung ating mga magulang. Yan po yung pag-aaralan natin mamaya. Dahil alam ko sa inyo, napakarami sa atin na hindi natin alam kung paano sundin yung ating mga magulang. Okay, that's why ang hirap or maraming ways or meron tayong ibang ways to honor our parents. Alam mo, ito pa yung sa ito yung gusto ko lagi namin ginagamit sa Kids Zone. Sabi dito sa Ephesians chapter 6, 1-3, sabi diyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Dahil ito yung tama. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Grabe, no? Alam mo, siguro, kaya sabi nga nila
yung ano to, pag-obey sa magulang. Alam mo kung bakit? Kasi marami sa atin, ang daming sama ng loob sa parents. Totoo. And sino sa inyo ngayon, merong sama pa rin ng loob sa kanyang magulang? Alam mo, itong commandment na ito ay para sa iyo right now. Kasi ako, kahit ako, habang pinag-aaralan ko ito, my parents is not perfect. Galit ako sa tatay ko. Nainis ako nun sa tatay ko. Di ba? So, alam mo, habang pinag-aaralan ko to, it reflects on me also. That's why, sabi dito, why did God give this commandment? Meron yan tatlong reason. Number one, because they are not perfect parents. Sino dito perfect na tao? You know what? All of us have a dysfunctional family because all of us are fall short in the God's glory. Wala pong perpektong tao. Lahat tayo ay makasalanan. That's why ako kinakabahan ako kasi minsan alam mo sa City Light, alam mo ngayon pa lang ulit or ngayon na nagiging mahalaga para sa akin kasi lahat ng mga couple halos is magiging parents na. And you know what? Sabi ko, nga no, baka mamaya makita niyo ako nagpapalit ko saan. They're not perfect parents. All of us are not perfect parents. Alam mo, we are not perfect. We have sinned. We are always making some mistakes. Alalahanin niyo, yung tatay niyo, hindi yan superhero. Even Superman, nagkakamali. Tama? Even yung mga tao na iniidolo natin, nagkakamali yan. That's why they are imperfect parents. So, masabi mo sa atin, hindi sila ka-worthy or hindi sila worthy i-honor, pastor. You know what? Always remember this. Yung tatay mo, nagkakamali yan. Yung tatay mo, no nakikita mo siya, sinasabi mo sa akin, pastor, nagbago na yung tatay ko. You know what? Alam ko, kasi hindi naman perfect yan eh. There's an up and down of their lives. Di ba? Alam mo, hindi, thank God kasi hindi kinreate ng Diyos, okay, na yung mga taong yan ay perfect. Kasi, alam natin na kailangan natin yung Diyos. That's why, alam mo, dito sa atin, sa City Light, panigurado, magkakaroon din tayo ng parenting seminar in the future kasi marami sa atin are not a perfect parents. Alam mo, we are looking forward for that. And then, sabi dito, respect for authorities begins at home. Alam mo, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito yung pinaka-critical na stage ng pamilya kasi sa pamilya, okay, lahat yan nag-uumpisa sa loob ng bahay. Walang magsasabi sa kanila kung paano nila gagawin yan. Alam mo, yung mga bata, hindi mo sinasabi kung paano yung step by step na gagawin nila, pero naniniwala ako, kinokopya nila yung ginagawa mo. Okay? Kaya marami sa atin hindi mo namamalayan yung style ng tatay mo, okay, nagagaya mo. Kung paano siya magsalita, nagagaya mo yan. Kung pilosopo yung tatay mo, someday pilosopo din yung anak mo. Kung ikaw masipag, pinakikita mo sa anak mo, magiging masipag din yung anak mo. You know what? That is nature of a child. Totoo, kinokopya niya kung ano yung tatay niya or kung ano yung magulang niya. Kasi yung mga bata, kayo yung idol niyan eh, di ba? Parents yung idol niyan. Sila yung unang magtuturo sa kanila. Ang problema sa atin, mga parents or magiging parents, unintentional na ituturo natin or na ipapasa natin yung mga maling ginagawa natin before. That's why we need to be careful. Okay? So, respect for authorities begins at home, okay? Yung character na yan or ng bata ay mag-uumpisa sa bahay. Yung character na ipinapakita mo, mag-uumpisa yan sa'yo as a parents. That's why
Napakahalaga na alam natin yan. Ano? Dahil alam natin na yung Diyos binavalue din yung pag-honor. And then pangatlo, how I relate to my parents will affect every other relationship. Nako, ito po mga kapatid, alam mo kung ano yung sinet mo sa bahay ninyo. The way they act, kung paano siya makisalamuha, okay, sa ibang tao, yan yung nakikita niya sa'yo. That's why, alam mo, kung ikaw, parents or magiging parents, parang sabi ko nga intentional mo dapat gawin sa bata. Kasi naniniwala ko, yung bata, pagka nagmura yan, ibig sabihin niya, palamura yung magulang. Pag may narinig kang mali dyan sa taong yan, sabihin, sa'yo galing yan. Alam mo kung paano sila makihalubilo sa tao, yun ay nakikita nila sa bahay na meron sila. That's why, napaka-importante po ng pagbibuild ng isang pamilya. Ako, alam mo, sa pag-aaral ko nitong Ten Commandments, sa whole summary, iniisip ko magkakaroon tayo ng mas malawak pa na pagiging honor or honoring our parents and be honorable. Kasi magkakibat yan di ba? Kasi maging paano ka yun naman susunod in the future karoon naman tayo ng paano ka irerespeto ng iyong anak. Kasi this time the first commandment of the Lord, focus tayo on how to honor my parents. Paano natin susundin yung ating mga magulang. Sabi dito, as a child, I honor my parents by obeying and respecting them. Okay? Obey means do what they say, willfully, pleasantly, and immediately. Sabi diyan, children, obey your parents. This is the right thing to do because God has placed them in authority over you. Kaya tinatanong ko sa inyo kanina, sino dito yung mga bata, 18 years old pababa? Okay? Ibig sabihin po niyan, kayo po ay under pa, okay, ng authority ng inyong mga magulang. Ilan taon ka na? 13, ha? 15. Pagka sinabi ni daddy mo na hindi ka pa pwede mag-boyfriend, hindi pa. Ay. Talaga, bawal. Di ba? Ibig sabihin, kasi you are under the authority of your parents. Ibig sabihin, okay, kapag alam mo, mga kabataan ngayon, sa totoo kasi, hindi nila maintindihan yung pag-obey sa kanilang mga magulang. Alam mo, maraming kabataan ngayon, nagiging rebelde or nagiging rebellious dahil sa maling akala or akala nila inaabuso sila ng kanilang magulang. Bakit? Kasi ikaw lagi naghuhugas ng pinggan. Diba? Pagka inutusan ka maghuhugas ng pinggan, sino dito nagdadabog? Alam mo, sabi dito ng Panginoon, you know what? Mga kapatid, marami sa atin, panigurado ko, hindi Kristiyano ang ating mga magulang. Alam mo, isa sa lagi ko itong sinasabi noon dati, lagi kami nagka-counsel noon sa mga kabataan na napakatitigas ng ulo, na gusto pagka may ministry, ayaw magpaalam, tapos pagka dumating sa bahay, alam mo, sabi ko, bakit ba hindi ka pinapayagan ng nanay mo na pumunta sa church? Kasi unang-una, hindi nakikita sa iyo yung pagiging Kristiyano mo or yung pag-attend mo sa loob ng simbahan. Bakit? Kasi masipag ka sa church, maglinis, nagwawalis ka, nagbubuhat ka, nag-set up ka, pagdating nyo sa bahay ninyo, hindi ka mautusan ng magulang ninyo. Di ba? Inuutusan ka ng magulang mo na maghugas ng pinggan, maglinis, pero alam mo, sa church, ang sipag-sipag mo. You know what? Sabi sinasabihan namin noon na obey your parents. Kasi yung mga parents natin, hindi yan perfect, pero ipakita mo at magsimula sa iyo yung pagsunod sa kanila. And makikita mo,
alam mo, makikita mo yung respeto or yung ano na makikita mo sa parents mo na oh nga no, dapat ko silang sundin. You know what? Kapag ka ikaw is nag-aaral pa, tanda mo to, kabataan, you're still under your parents. Bakit? Huwag mo sabihin sa akin na, Pastor, ano to, na-inlove na ako eh, or mayroon na akong crush eh. You know what? Ito yan. Kapal ng mukha mo, binihingi mo yung, ano to, yung pan-date sa, ano, kaya bilib na bilib ako kay Noel eh, tinapos muna yung pag-aaral bago niya sagutin si Sheena. Kasi, kasi alam mo kung bakit? Kasi nakakatuwa lang na iset natin ng standard yan, especially kapag dumating yung araw na ikaw naman, okay, yung magpapalaki sa mga magiging anak mo, you know what, you would understand. Kasi yung mga kabataan natin ngayon, sa totoo lang, sobrang nagiging sakit na sa ulo ng kanilang mga magulang. So, right now, kung ikaw is nasa poder pa ng iyong magulang, okay? Lahat ng lahat ng mga bills mo, lahat ng mga provision na binibigay pa sa iyo ng iyong parents, okay? Ibig sabihin niyan, you are still under their authority. That's why, alam mo, kung sinabi ng nanay mo na huwag kang umattend ng church, I would say, obey your parents. Pag sinabi ng nanay mo na huwag kang pumunta sa ministry, obey your parents. Bakit? Ipakita mo muna sa nanay mo yung respeto na hinahanap niya. And someday, marirealize niya yan na ikaw, dahil alam mo, kaming mga pastor, or ako, I would advise to you, yes, obey your parents. Kasi yan yung nararapat. Okay? When you are under the authority of your parents. Okay? Kaya Jeric, obey your parents, ha? Alam mo, although masakit minsan sundin yung inyong mga magulang or minsan hindi mo gustong sundin yung inuutos sa ng magulang mo, you know what? Ipakita mo na may Diyos ka. That's the challenge. Ipakita mo na yung Diyos mo ay maayos. Okay? Na hindi ka nagiging pariwara. Kasi ang tingin ng magulang sa iyo, pagka hindi ka sumusunod, pariwara ka kagad. Tama, mali? So, as a child, okay? Obeying them and respecting them. Sabi dito sa isa pang verse, sabi dito, a son who mistreats his father or mother is a public disgrace. Alam mo ba yan? Nakakahiya po yan, lalo na sa inyong sa pamilya. So ay mga kapatid, mga bata, and ilang taon na si Franco? 7. Wow. Siya yung panganay ng City Light eh. Yan ang pinakapanganay ng City Light eh. Tama ba? Maiko is 11. Sino ba? Si Franco ba yung tinanong ko? si Maiko pala yung pinakapanganay ng City Light na homegrown talaga ng church. So, you know what? Franco, this for you, obey always your parents. Ikaw yung pinakapanganay, tama? So, alam mo, yung pagsagot sa inyong mga magulang, that is a public disgrace. So that's why, mga kapatid, I will encourage you, yung mga bata pa, okay, still obey your parents. Tama? AJ, nag-aaral ka pa, tama? Still, ang tawag dito, you are still under by authority of the Lord. Of PJ, okay? Still under, pagka sinabi niya na huwag ka muna mag-girlfriend, tama yun, sundin mo siya. Kasi still, boyfriend, pwede pa. With cheese pandesal, okay? Pero, you know what? Okay? Next is a young person. Sino ito mga young professionals? You know what? Ito is para sa inyo. Okay? O para sa atin. As a young person, sabi dito, I honor my parents by accepting and appreciating them. Alam mo, the older you get, okay, you start seeing the faults of your parents, okay? Nakikita mo na yan kapag ikaw is lumalaki,
'Di ba? Tayo nag-grow up na tayo. You know what? Nakikita mo na kung ano yung mga kamalian ng tatay mo, yung mga kalokohan ng tatay mo. You know what? Unintentional man yan o intentional, nakikita mo, lalo na pagka inaaway niya yung tatay at nag-aaway yung mga parents mo, nakikita mo yan at naririnig mo na yan, 'di ba? Nakikita mo na yung mga flaws nila, nakikita mo na yung mga yung mga shortcomings ng inyong mga magulang. You know what? Ang kailangan mong gawin diyan is accepting them and appreciate them. Pastor, you would say, hindi, para sa akin ba yan? Or para sa akin ba yan na, paano yun, Pastor, wala ba akong choice? Or minsan, pwede bang, di ba, sino ba nakaisip nito dati na, Lord, sana, tawag dito, iba na lang yung tatay ko, di ba? Or minsan, alam mo, dito yung lumaki na wala yung tatay niya or sinasabi niya minsan, sana, andyan yung tatay ko kasi, nasa kapitbahay. Hindi, you know what? Kasi accepting them, okay, and appreciating them, magkaiba po yan, lalo na pagka wala na yung parents ninyo or lumaki ka na wala yung parents ninyo. You know what? Masasabi mo na, Lord, I am so thankful kasi nandito pa sila. Buhay pa sila. Kasi yung iba, wala na eh. Hindi na nila naramdaman yung pagmamahal ng kanilang tatay, ng kanilang magulang. That's why, alam mo, most of the yung mga matitigas at mga rebellious na person, panigurado ako wala yung tatay nila at nanay nila. Bakit? Wala kasing naggabay sa kanila. That's why, kayo ngayon, na nandiyan yung parents ninyo, okay? Learn to appreciate and accept them. Pastor, laging lasing yung tatay ko eh. Laging umuwi ng talo sa sabong or yung tatay ko kasi laging talo lagi laging talo sa sabong yun eh. Sabungero, talo lagi. Hindi sabi ko, ikaw lang yung sabungerong hindi na nanalo. Talo ka lagi. Alam mo, learn to accept them kasi dito nag-i-start yung isang kabataan. You know what? Acceptance, ibig sabihin, doesn't mean pretending that they were perfect. Okay? It is not like ignoring their mistakes. You know what? Bakit? Kasi marami sa atin ang hirap tanggapin yung nanay at tatay natin. Tama, mali? Kasi tayo, nagkaisip tayo or nabuksan yung isip natin, alam na natin kasi yung tama at mali. Alam mo, tao din yung tatay ninyo nagkakamali. Kasi before, sabihin ko sa'yo, wala kang choice kasi number one, sila yung nagluwal sa'yo. You need to realize, wala ka sa mundong ito kundi dahil sa kanila. Ibig ko sabihin, okay, hindi ka mabubuo, okay, sa mundong ito kung wala yung iyong parents. You will not came into this world kung hindi nagmahalan yung nanay at tatay mo. Okay? Ibig sabihin niyan, okay, na or even though yung parents natin, mahirap man yan, mayaman, or kung anumang estado niyan sa buhay, you know what? Hindi aksidente na sila yung naging parents mo. Ay, niwala ko dyan. Kasi marami sa atin, sinasabi mo, Pastor, kung pwede lang mamili ng nanay at tatay. Hindi. Alam mo, you need to learn to appreciate your parents. Kasi sila yung dahilan kung bakit nandirito ka sa mundong ito. Regardless of anumang meron sila, naniniwala ako, ginamit pa rin sila ng Diyos para ikaw ay ipanganak sa mundong ito. Sabi pa rin, accepting means, sabi diyan, it doesn't mean, okay, na accepting and accepting and appreciating them. You know what, minsan kasi pagka tayo is mga tumatanda na or nagkakaroon na tayo ng isipan, 'di ba, karamihan dinidespise na natin yung mga magulang natin.
Mga kabataan, di ba? You always want to do it in your own. Di ba? Minsan hindi na natin iniisip na kailangan natin yung ating mga magulang kasi you have the strength na to go on. 'Di ba? Kaya maraming kabataan, yan na yung yan na yung tawag dito. Dahil siya isa naisip niya na kaya niya nang gawin mag-isa yung mundo, you know what? Dinispice na natin yung ating mga magulang. You know what? You need to appreciate them. Not only accepting them, pero i-appreciate mo sila. Ito sabi doon, listening is not listening to what they say, okay? Listening to what they say, when you're out of your own, you're not bound by their advice, but you did not despise it. Ibig sabihin, alam mo, minsan, ito yung importante sa ating mga kabataan. You know what? Appreciate mo pa rin dahil nandyan sila sa inyo, sumusuporta. Marami sa ating mga magulang, okay? Tandaan nyo marami sa ating mga magulang, kahit na ang dami mong kalokohang ginawa, once na lumapit ka sa parents mo, still nandyan sila sa likod mo. Tama? Kaya alam mo, appreciate them. Their presence, kahit na sabi mong hindi nila napoprovide yung iyong pangangailangan, appreciate them kasi nandyan sila. You know what? Kasi marami mga parents, naniniwala ko na hindi nila kayang i-provide lahat ng iyong pangangailangan. Amen? That's why appreciate them as long as nandyan sila sa tabi mo. Alam mo, marami sa ating mga kabataan, yan yung pinaka-struggle ngayon. And acceptance means forgiveness. Alam mo, kahapon may kinounsel ako, may kinausap ako, sabi ko, you know what? It's part of acceptance, yung pagpapatawad. Kasi sabi niya, parang yung taong yon is nakagawa ng mali. And you know what? You need to free yourself. You need to accept and forgive that person. Kasi kailangan mo ma-realize, they're not perfect. Nagkakamali yung mga taong yan or yung iyong pamilya, yung tatay, yung iyong nanay, sadyaman o hindi, tandaan nyo, nagkakamali din sila. Nagkakasala sila sa atin. Minsan kasi, Pastor, may intentional na pananakit Yes, nararamdaman natin yan. Pero you know what? Learn to forgive them. 'Di ba? Kasi yung mga yung mga parents natin, alam mo minsan yan yung nila Anong tawag dito? Defense mechanism nila para makuha nila again yung kanilang authority or yung kanilang respeto. Sasadyain nila na magkamali para makuha yung iyong respeto. Totoo to, nangyayari to sa atin ngayon. That's why, sabi dito, sa verse ng Proverbs 23 verse 22, sabi diyan, listen to your father who gave you your life and do not despise your mother. Kasi marami sa atin, Pastor, masakit kasi hindi nila napoprovide yung aking pangangailangan. And alam mo, ito yung nangyayari sa atin, napapariwara na lalo yung buhay mo. Di ba? Instead na nilalapit mo yung sarili mo sa kanila, the more na nilalayo mo yung sarili mo sa parents mo, the more na nawawala or na out of focus ka because of your anger and your hurt to them. Tama? That's why sabi dito sa Proverbs 20:20, if you curse your parent, your life will end like a lamp that goes out in the dark. Grabe, no? Kaya karamihan sa atin, yung mga sa atin na, ang tawag dito, yung mga tao na galit sa tatay at nanay nila, alam mo, sila yung most likely, okay, nandoon sa kulungan. Totoo. Kasi they are there, kasi gusto nila mapalayo sa parents nila. Gusto nila mawala or kumawala doon sa kanilang magulang. Pero at the end, alam mo, ano nangyayari? Andun sila sa kulungan ngayon.
may isa akong ako dati kasi tawag dito, nakikita ko kung sino yung mga nasa kulungan. Alam mo, lahat ng mga nakita ko na kulong, may galit sila sa magulang nila. Totoo to. Kasi sila yung epekto ng imperfect family and hindi nila natutunan patawarin yung kanilang magulang. That's why, lalo, akala nila, lumalayo sila sa pamilya nila, pero sinisira na nila yung kanilang buhay. That's why, mga kabataan, okay, accept your parents and appreciate them. Forgiveness is the key. Sin dito may galit pa sa kanyang parents, alam mo, right now is the right time para patawarin mo yung magulang. Kasi naniniwala ko, hindi yan perpektong magulang. So ito, acceptance include be grateful for the good things that the Lord has given you and your family. Alam mo, be grateful sa pamilya na meron ka. Kahit na watak-watak kayo, alam mo, ikaw yung maging way sana, okay, para mabuo lalo yung pamilya nyo. Kasi ikaw yung nagiging ilaw at ikaw yung merong alam. Problema sa atin ngayon, you know what? Kapag ka ikaw naging matagumpay, kinakalimutan na natin yung parents natin. You forgot to treat them. Di ba? Kaya alam mo, si Charles, nung nag-discipleship kami, sabi ko sa kanya, bro, hindi si Step ang priority mo. Yung family mo muna. Kasi darating yung time mo kay Step. Kasi nakakalimutan natin, busy tayo sa ibang bagay. And ganoon din si Step, dapat priority mo yung family mo. Di ba? Hindi kasi darating yung time mo na aalis ka na sa family mo eh. Tama, mali? Kaya kayo, mga kabataan, mga sumusweldo na kayo ng milyon, you know what? Appreciate your family. Appreciate them. Nakikita ko lagi sa post natin or sa post na iba na lagi kayong lumalabas with your friends, with your alam mo yun, mga kaibigan. It is time na i-treat mo sila. You know what? Hindi mo naman kailangan i-treat sa bongga, pero alam mo yun, kayo mismo, kahit na ikaw yung gumastos, willing ba kayo ganon? Especially sa mga sa atin na we have imperfect family. You know what? Dapat ikaw yung magiging way para ma-appreciate na ito yung pamilya na binigay sa akin ng Panginoon, even though this is not a perfect family. Okay ba kayo doon, mga kabataan? Or tayo, especially yung mga young professionals? This is your time for your parents. And then sabi dito, when your mother is old, show her your appreciation. Show her your appreciation. Alam mo, mga kapatid, mga kabataan, alam mo, just never forget to appreciate your parents. Not only for your mother, but appreciate your parents. Okay? Then next, as an adult, mga may asawa na or mga, alam mo, di ba pagka tayo isa kasal na, umaalis na tayo sa ating mga pamilya, and you know what? This is how to honor your parents, is by affirming them and not abandoning them. Ito nakakalungkot kasi karamihan sa atin, once na tayo is nagkaroon na or nagbuo na ng pamilya, alam mo, nakakalimutan na natin or na-disregard na natin yung ating mga magulang. Kasi alam mo, as we grow nagiging busy na tayo sa ating mga pag-focus sa ating mga pamilya. And we want to be successful our own family. Tama, mali? And sometimes napoforget na natin yung ating mga magulang. Alam mo, when they are old, alam mo, ito yung lagi ko sinasabi sa asawa ko or sa ibang mga kinakausap ko, you know what, yung mga anak natin, okay?
yung magiging anak natin, someday aalis din yan sa poder natin. Okay? Someday, yung mga parents or yung mga magulang, alam mo kung anong feeling nila, nalulungkot na sila. At ang akala nila, anong tawag doon, na-abandon na sila ng kanilang mga anak. It is time, okay, to affirm them, not abandoning them. Kasi, you know what, ito yung pinaka nakakalungkot minsan pagka tumanda ka na yung feeling mo na iiwan ka ng mag-isa. Totoo. That's why, how to honor our parents, especially yung mga matatanda na yung magulang, okay, by affirming them and not abandoning them. Alam mo, minsan, yung simpleng pangangamusta, okay, yung simpleng pag-call sa inyong mga magulang, especially pag malayo sila sa piling ninyo, is a very appreciating na to honor your parents. And sino dito, may maintenance na yung kanilang mga magulang. Alam mo yung simpleng maintenance or gamot na ibibigay mo, ipoprovide mo para sa iyong pamilya, that is good. Pastor, hindi nga ako pinag-providean yan dati. Alam mo, mali yung isip na yun. Mali yung mindset na, Pastor, hindi nga ako binigyan or nabili niya ng cellphone or laptop eh. Alam mo, makinig ka sa akin, mga kabataan, makinig ka. Alam mo ba, noong time na nagbuntis si Eunice, doon ko na-realize, ang mahal magkaroon ng anak. Ang gastos magkaroon ng baby. Totoo. Dapat may 1 milyon ka. 1 milyon ka sa or kailangan kasi, alam mo bakit? Kasi gagastos ka pa sa gamot, sa check-up, or sa Kaya alam mo, wag mong sabihin na hindi na-provide yung pangangailangan mo ngayon. Ngayon lang yan eh. Kasi yung nakita mo is yung may isip ka na. But remember, or kapag ka ikaw naging parents na, alam mo, may marirealize mo, ganito pala kahirap magkaroon ng anak. And alam ko, ginastusan din ako ng parents ko. Tama? Kasi ang iniisip lang natin, yun ngayon eh. Yung nakita natin eh. Pero nung time na panigurado ako, nung ikaw is pinagbubuntis ng nanay at tatay mo, gumastos yan. Di ba? Malaki yung paghihirap nila pagdating sa ng parents natin. That's why, you know what, anong tawag dito? Mga mga adult, alam mo, do not forget, ito lang, yung birthday ng nanay at tatay mo. Alam mo, kasi minsan, nakakalimutan na nila yung birthday, at minsan sila na mismo yung nakakalimot eh. Totoo, kasi they feel lonely. Tama? Especially yung mga kung parents ninyo is mag-isa na lang sa buhay at laging may sakit. You know what? Affirm them and not abandon them. Provide their needs. Kung ano man yung pangangailangan nila, provide mo. Okay? Learn to value your parents. Kasi naniniwala ako, nung time na ikaw din is nagkasakit, panigurado hindi rin niya mapakali para i-provide yung iyong pangangailangan. That's why today may mga lolo, lola kayo. Andiyan pa yung mga lolo at lola natin, appreciate them. Give them a gifts. Ayun something na ma-appreciate nila. Bigyan mo sila ng cake or something na baka kasi minsan hindi na sila nakakatikim ng cake eh. 'Di ba? Alam mo, ito nga pinakamahalaga, pagka nakakabisita kayo sa mga lolo't lola ninyo, di ba yung presence ninyo, napakalaking, sa kanila, ang tawag dito, napakalaking impact na para sa kanila. That's why, right now, I encourage yung bawat isa sa inyo, kung meron kayong tito, tita, matatanda na, alam mo, simpleng dalawin mo sila. Kasi, ma-appreciate nila lalo yan eh. Di ba? Mapapangiti mo na yung iyong lolo or lola. Sabi sa Proverbs 3 verse 27, do not withhold good from those who deserve it.
when it is in your power, go act. Puro Proverbs itong nababasa ko kasi alam mo kung bakit? Si King Solomon, very wise siya. And alam mo yun, ang lawak ng pangunawa ni King Solomon. That's why, mga kapatid, alam mo, this is the wisest decision that you need to do. Kasi, I remember, pagka matatanda na yung mga lolo't lola natin, minsan, di ba, pagka binisita mo sila, ikaw na yung nagtataning eh. 1 month na lang or 1 year na lang siguro yan. Tama mali. That's why habang buhay pa sila or nandyan pa sila, appreciate your presence. Alam mo, sabi nga nila eh, yung mga flowers na dadalhin mo sa burol ng iyong parents or ilalagay mo, sa totoo, hindi na nila ma-appreciate yan. Alam mo kung para kanino na lang yan? Para sa'yo. Kasi para gumanda yung tingin ng ibang tao sa'yo. Pero habang buhay pa sila, learn to appreciate them. Give them your best. Alam ko, deserve nila yan. Amen? Lalo na kung yun mga alam mo, gustong-gusto ko itong yung mga matatanda na talaga, please appreciate them. Okay? Please visit them. As the time na meron ka pang time para bumisita sa online. Sabi dito pa, anyone who won't care for his own relatives when they need help, especially his own family. Pwede mong basahin natin to sabay-sabay. What? Especially his own family has no right to say he is a Christian. Such a person is worse than grabe, no? Parang ang bigat, no? This is what the Bible says. Kasi kung sinasabi natin na Kristiyano tayo, pero dinidespise natin yung ating ninuno or yung mga kamag-anak, yung mga relatives, you know what? You need to repay them. Ibig sabihin, you know what? Sometimes, may mga uncle or tito, tatay, parents kayo na minsan nagkakasakit. Hindi na kaya magtrabaho. You know what? It is your time to repay. It is our time para ibalik yung yung ating tawag dito, pagpupuri or pagpapapugay sa kanilang mga paghihirap. That's why, alam mo, ito yung pinaka nakaka-hurt kasi minsan eh. Magaling tayo magbigay sa ibang tao. Pero sa sarili nating pamilya, hirap na hirap tayo maglabas. Totoo to. Gustong-gusto natin mabigyan. Ito kasi yung problema sa atin eh. They gave to someone na magbe-benefit tayo. Tama? Yung ma-appreciate tayo. Pero nakalimutan natin yung tunay na pamilya natin. Which is, yan yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sabi pa din sa 1 Peter 5:4, they should put their religion into a practice by caring for their own family, so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. Grabe, no? Kasi ito yung nakaka-please sa Panginoon. Alam mo, ito yung pinakamaganda pagka ikaw gumawa ka ng bagay para sa pamilya mo. Sa totoo, makikita nila yung Diyos na sinasamba mo. Ay, kaya ka ganyan kasi may Diyos ka. Tama? Ang problema sa atin, karamihan, sinusuka ng pamilya natin. Yung own relatives. Kasi yung own relatives natin, hindi natin nare-reach out. Amen? It is our time to repay them. Lagi nating ibigay yung para sa kanila. Sabi ba dito, last 2, sabi diyan,
a word to a parents, be honorable. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kung tayo is magiging parents, okay, tayo mismo dapat karespe-respeto. Especially pagka tayo is ang tawag dito, magiging parents na. Sabi dito, and now a words to you parents, don't keep on scolding and nagging your children, making them angry and resentful. Natay tayo dyan. Sino dito lagi sinasabi, yung nanay ko parang machine gun yung bunga. Yun yung ganyan, naka-experience. Di ba, lagi na sinasabi, machine gun yung bunga nga ng nanay ko. Store, hindi. Machine gun, hindi lang machine gun. Ano pa nun? Alam mo, mga parents, okay, magiging parents. Kung yung parents mo, machine gun na yung tawag dito, yung bunganga, sana pagdating sa'yo, Armalite na lang. Or Penga na lang. Diba? Kasi alam mo bakit? Tayo talaga, okay, magiging parents, tayo yung titignan ng tao. That's why, alam mo, gusto kong i-extend yun yung be honorable. Kasi, yung respeto nagsisimula sa ating mga magulang. And dapat tayo yung mag-start niyan. Okay? Then, awards to those without parents. Alam mo, mga kapatid, kung sinasabi mo, pastor, wala na akong parents Alam mo, this is the advantage of sabi dito, my father and mother may abandon me, but the Lord will take care of me. Alam mo, kung ikaw is wala kang nanay, tatay, you know what? You are blessed because meron kang mga pwedeng tawaging nanay at tatay. Di ba? Wala kang nanay, pero patay na yung nanay mo, meron kang spiritual mother na pwede mong hingian ng advice. Your spiritual father na pwede mong hingian ng advice. You know what? Someday, kung ikaw is wala ka pang anak, you know what? You are blessed kapag tinawag ka na tatay ng iyong dinidisciple. Kasi pwede mong tawagin niya na nanay or tatay as your spiritual father and mother. Di ba? Nakakatuwa kasi imperfect yung tatay at nanay mo, pero you know what? Ikaw ngayon, meron kang opportunity na tawagin ding tatay yung Diyos, which is the Lord. Kahit na hindi or wala kang nanay or tatay ngayon, I will say you this, hindi ka pinabayaan ng Diyos. At hindi nagkulang yung Diyos sa buhay mo. Always remember that. Nag-uumapaw pa yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. You know what? Always appreciate yung mga taong nakapaligid sa'yo, especially yung family mo. Kahit na hindi yan yung tunay na tatay at nanay mo, kahit na stepfather or mother mo lang siya, you know what? Learn to appreciate them because God has given you that kind of parents. Can we pray?